Ka-Express, isang malaking balita ang kumakalat sa basketball community. Gilas Pilipinas muling magkakaroon ng kumpiyansa sa frontline. Ayon sa ating mapagkatiwalaang source, 100% fully healed na ang 7'3" center na si Kai mula sa kanyang torn ACL injury na kanyang natumo nitong January habang naglaro para sa Koshigaya Alpha sa Japan D-League. Ang kanyang pagkawala ay naging matinding dagok sa kanyang Japanese club at lalo na sa kampanya ng Gilas sa taong 2025. Pero pagkatapos ng halos isang taong matinding rehabilitasyon, wala na raw nararamdamang kirot o anumang discomfort si Kai sa kanyang tuhod at handa na siyang magbalik sa hardcourt ngayong January. Ang kumpirmasyon ng kanyang pagaling ay batay sa kanyang full basketball activities. Ayon sa mga ulat, nagagawa ni Kai ang lahat ng high-impact drills na kailangan ng isang center. Ang mabilis na pagtakbo, mataas na pagtalon, at maging ang pagdunk ng bola ng walang pag-alinlangan. Ito ay isang critical na yugto sa pagbabalik ng isang atleta, lalo na mula sa isang ACL tear na nangangailangan ng matinding pag-ingat at gradual return to play. Ang katotohanang nagagawa na niya ang lahat ng ito ay isang malaking senyales na nakalabas na siya sa critical recovery phase at handa na siyang sumabak muli sa laro. Ang kanyang target return ay sa January 2026 ay nagtutugma sa tinatayang 12-month recovery timeline para sa isang major knee ligament injury. Pero ang pinakamagandang balita para sa mga tagahanga ay ang balita nag-iba raw ang kanyang laro. Sa matagal na panahon ng kanyang rehabilitasyon, nagkaroon si Kai ng focus sa pagpapalakas ng kanyang upper body at sa pagpapatibay ng kanyang shooting form. Ayon sa ating source, mas tumindi pa raw ang kanyang shooting sa tres na nagpapahiwatig ng kanyang pag-evolve bilang isang modern big man na may perimeter threat. Ang pagbabalik ni Kai ay may malaking epekto sa frontline ng ating national team, lalo na sa mga paparating na window ng FIBA World Cup qualifiers. Ang kanyang enhanced skill set ay hindi lamang magpapatibay sa Koshigaya Alphas, kundi magbigay din ng bagong dynamic sa sistema ni Coach Tim Code sa Gilas. Ang susunod na tanong ngayon ay sa unang laro niya sa January, anong klaseng dominasyon ang ipakita ni Kai matapos ang isang taong pag-aantay? Ang pinakamalaking development sa mundo ng Philippine basketball ay ang official na confirmation mula sa kampo ni Kai na ganap na siyang gumagaling mula sa kanyang ACL tear. Matapos ang halos isang taon ng maingat at puspusang rehabilitasyon, ang 7'3" center ay nagulat na 100% fully healthy na siya at wala nang nararamdamang kirot o anumang discomfort sa kanyang tuhod. Ang balitang ito ay agarang nagbigay ng malaking boost sa moral ng mga tagahanga ng Gilas Pilipinas at ng kanyang club team, ang Koshigaya Alphas. Ang matagumpay na rehab ni Kai ay isang testament sa kanyang disiplina at commitment na makabalik sa laro bilang isang mas malakas at mas handang atleta. Ang timing ng pagaling ni Kai ay critical, lalo na't kasalukuyang tumatakbo ang FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. Habang nagawa ng Gilas na magsimula sa isang 2-0 sweep laban sa Guam sa unang window ngayong November, ang mga susunod na yugto ng torneo ay magiging mas matindi. Ang Pilipinas na kasama ng Australia sa tuktok ng Group A ay haharap sa mas mabibigat na kalaban sa susunod na window. Bagamat hindi pa si Kai inaasahang maglaro sa mga early January games, ang kanyang full recovery ay naghahanda na sa kanya para sa mas critical na laban ng Gilas. Ang kanyang pagiging handa ay magbibigay ng malaking assurance sa coaching staff hingga sa frontline depth ng ating national team. Ang full healing ni Kai ay nangangahulugan na maaari na siyang muling isama sa player pool ng Gilas. Pero ang mas nakakagulat na balita ay ang pag-evolve ng kanyang skill set habang siya ay nagpapagaling. Ayon sa ating mapagkatiwalaang source, mas tumindi pa raw ang kanyang 3-point shooting, isang significant upgrade sa kanyang laro. Sa Japan D-League, ang pagiging consistent perimeter threat ng isang 7-footer ay nagpapalawak ng depensa ng kalaban na nagbibigay ng mas maraming espasyo para sa driving lanes at post moves. Nagagawa na rin niya ang lahat ng high-impact moves tulad ng pagtakbo, pagtalon at pagdunk na nagpapatunay na kaya na niyang tiisin ang physicality ng professional basketball.
Ang bagong dimensyon na ito sa kanyang opensa ay lalong magpapatibay sa kanyang halaga, hindi lamang sa Asia, kundi pati na rin sa global stage. Ang targeted return ni Kai ay sa January 2026 para sa Koshigaya Alphas. Ito ay eksaktong 1 taon mula nang maganap ang kanyang injury na sumusunod sa karaniwang recovery period para sa ACL repair. Ang kanyang muling pagpasok sa lineup ng Alphas ay inaasang magbibigay ng malaking boost sa kanilang kampanya sa Japan B-League at ang paglalaro sa Japan B-League ay magiging perfectong tune-up at conditioning para sa kanya bago siya tuluyang bumalik sa mga international na laban. Lalo na't makakasabay pa siya sa huling bahagi ng Japan B-League season bago ang mga huling window ng FIBA qualifiers. Ang pagpapalakas ng kanyang conditioning at game rhythm sa Japan ang magiging susi sa kanyang effective na pagbabalik sa ating national team. Ang pagbabalik ni Kai ay hindi lang emotional boost, ito ay isang malaking strategic advantage, lalo na dahil sa balitang mas tumindi ang kanyang shooting sa tres. Ang evolution na ito ay naglalagay sa 7-3 center sa hanay ng mga tinatawag na modern big man sa international basketball. Bago ang kanyang injury, si Kai ay kilala bilang isang dominating inside presence na may kakayahang mag-post up, mag-block at mag-rebound. Pero ang kanyang pagdating ngayong January, ang floor spacing ng Koshigaya Alphas at ng Gilas ay tuluyang magbabago. Para sa Alphas, ang enhanced 3-point shooting ni Kai ay magpapalawak sa opensa ng kupunan. Kung kaya niyang maging consistent threat mula sa labas ng arc, mapipilitan ang mga kalaban na iwanan ang kanilang sentro mula sa loob. Ito ay magresulta ng tinatawag na spacing, magbibigay ng mas malawak na driving lanes para sa kanilang guards at wingmen at mas madaling pagkakataon para sa mga cutting players. Ang Alphas na umaasa sa kanya para sa interior defense at rebounding ay magkakaroon ngayon ng sentro na pwedeng gamitin sa pick and pop plays na nagiging nightmare para sa defensive scheme ng kalaban. Ang versatility na ito ay critical lalo na sa Japan B-League na punong-puno ng talented foreign bigs. Sa ilalim ng sistema ni Coach Tim, ang isang stretching big man na tulad ni Kai ay perpektong akma sa inside-out strategy na gustong itanim ng Gilas. Nung naglaro pa si Kai kasama si Junmar Fajardo at H. Edo, madalas na ginagamit siya bilang primary rim protector at post scorer. Pero ang karagdagan ng reliable 3-point shot ay nagbibigay kay Coach Tim ng bagong offensive set. Pwede na siyang ipesto sa corner o sa top of the key para magbigay ng space para sa mga slashers. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.